Magandang araw po sa inyong lahat. Babasahin ko sa inyo ang mga talata ng Biblia na nagpapatunay na si Jesucristo lamang ang tagapagligtas. Hindi po santo, hindi po disipulo, hindi po anghel, hindi payat o matabang tao, hindi imahen o graven images ang makapagliligtas. Basahin ko ang talata ng Biblia na si Jesucristo lamang ang tagapagligtas. Hindi babae, hindi buwan, hindi araw, si Jesucristo lamang. At ang kanyang pangalan lamang ni Jesucristo ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Dito sa mundo ay hindi mabilang ang mga pangalan ng tao, sapagkat si Jesucristo ay pumarito sa mundo sa itsura ng tao. Ibig sabihin, nagkatawang tao. Kailangan kasi niya na magkaroon ng katawang tao sapagkat ang Diyos ay walang katawan. Kailangan niya magkaroon ng katawang tao para ialay sa krus sa Kalbaryo upang siya ipako sa krus at ang kanyang dugo ay magiging handog sa kaligtasan ng tao. Babasahin ko sa inyo ang Gawa 4:10-12 na si Jesucristo lamang, ang kanyang pangalan lamang ang makapagliligtas at wala na pong iba, sapagkat kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos na Ama kung saan tayo maliligtas. Ibig sabihin, kung meron tayong pangalan na naiiba sa pangalan ni Jesucristo, ay hindi po yan kalooban ng Diyos. Kalooban po yan ng Diablo, sapagkat nakasulat letra por letra na ang kaligtasan ay sa pangalan lamang ni Jesucristo. Babasahin ko rin po ang Juan 14:6 na nagsasabi na si Jesucristo lamang ang daan, nag-iisang daan, at siya ang nag-iisang katotohanan. Siya ang katotohanan at ang buhay. Hindi sinasabi na ako at marami pang iba ang daan para sa Ama. Sinabi ni Jesucristo mismo na siya lamang ang daan patungo sa Ama. Babasahin ko na po. Mga Gawa 4:10-12. Babasahin ko mula sa Magandang Balita Biblia na may Deuterocanon. Ito po ay Catholic Bible. Gawa 4:10-12. Gawa Kapitulo 4, versikulo 10 hanggang 12. Nais kong malaman ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito ay nakatayo sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret. O hindi po ito Jesucristo na nasa Europa, hindi po ito Jesucristo na nasa Pilipinas. Ito po ay Jesucristo na taga Nazaret na inyong ipinako sa krus. O ito po ay napako sa krus. Kung meron tayong Jesucristo na hindi naman nakapako sa krus, hindi po yan ang Jesucristo na tinutukoy sa talatang ito. Taga Nazaret na inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. So, namatay, muling binuhay. Bakit? Nagkatawang tao kasi eh. Bakit siya kinakailangang magkatawang tao? Sapagkat kailangang ihandog niya ang kanyang pisikal na katawan sa krus sa Kalbaryo. Sapagkat ang Diyos ay walang espiritu. Si Jesucristo ay sapagkat ang Diyos ay walang pisikal na katawan. Kaya si Jesucristo ay pumarito sa itsura ng tao. Isinuot niya ang katawang tao na pisikal na katawan. At
may bersikulo na nagsasabi na ang Ama ay naghanda sa kanya ng isang pisikal na katawan. Bago siya pumarito sa mundo, ipinaghanda ng Ama si Jesucristo ng pisikal na katawan. Sapagkat wala siyang pisikal na katawan, Diyos siya nababasa po natin na sa isang talata na si Jesucristo ay makapangyarihang Diyos. Pero hindi natin babasahin yan dahil nasa ibang video yan. Ang pinupokus natin ngayon yung si Jesucristo lamang ang tagapagligtas. Nais kong malaman ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito ay nakatayo sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret, na inyong ipinako sa krus ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Biblia, may talata ng Biblia na kung saan nagsasabi na si Jesucristo mismo ang bumuhay sa kanyang sarili. Meron ding talata sa Biblia na nagsasabi na ang Espiritu Santo ay bumuhay kay Jesucristo. Nangahulugan na 3 persona sa iisang Diyos. Ngayon, versikulo 11, ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, at siyang naging batong panulukan. 12, sa Kanya lamang, ibig sabihin kay Jesucristo lamang, sa Kanya lamang. Narinig po niyong salitang lamang? Wala na pong iba. Ang ibig sabihin niyan, wala nang iba lamang Okay. Sa Kanya lamang, itong pinag-uusapan dito ay si Jesucristo. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Kung kayo po'y naghahanap ng kaligtasan, ay sinasabi dito, kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Bakit po? Sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Napakaliwanag po, ulitin ko. Talatang 12. Sa Kanya lamang, kay Jesucristo lamang, matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan. O hindi pangalan ng babae, hindi pangalan ng anghel, hindi pangalan ng imahen, hindi pangalan ng disipulo, hindi pangalan ng santo, o hindi pangalan ng mapayat o matabang lalaki, sapagkat walang ibang pangalan sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Na ibig sabihin, kung meron tayong ibang pangalan na sinasabi natin, iligtas mo ako, payat na tao, matabang tao, iligtas mo ako, yan ay karumal-dumal sa harap ng Diyos, sapagkat ang sabi ng Diyos, ang aking gloria, ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba. Si Jesucristo lamang ang tanging daan. Ang tanging daan papunta ng Ama. Ito po ay suporta na bakit si Jesucristo lamang ang pangalan na kung saan tayo magkaroon ng kaligtasan. Suporta na mababasa mula sa Juan 14:6. Juan 14:6 mula sa Magandang Balita Biblia na may Deuterocanon. Ito po ay Catholic Bible Edition. Babasahin ko po. Juan 14:6 Magandang Balita Biblia na may Deuterocanon. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Napakaliwanag po, babasahin ko muli. Juan 14:6 Sumagot si Jesus, ako ang daan. Hindi sinabi ni Jesus na ako'y isa sa mga daan. Karamihan po natin naririnig na si Jesucristo ay isa sa mga daan. Yan po na hindi katotohanan sapagkat
Hindi salita ni Jesucristo yan eh. Salita ni Jesucristo, ako. Ibig sabihin, singular. Iisa lamang. Hindi niya sinabing kami. Ang sinabi niya, ako ang daan. Hindi niya sinabi, isa sa mga daan. Napakaliwanag po. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay na walang hanggan. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. O, hindi ka makakapunta sa Ama, kung hindi kay Jesucristo lamang. Sa pamamagitan lamang ni Jesucristo. O, kung ang paniwala mo'y makapunta ka sa Ama sa pamamagitan ng babae, sa pamamagitan ng rebulto, sa pamamagitan ng disipulo, sa pamamagitan ng anghel, ay taliwas po yan sa turo ng Diyos. Taliwas po yan sa turo ng Biblia. Sapagkat tayo'y makaparoroon lamang sa Ama sa pamamagitan ko, sa pamamagitan ni Jesus. Kaya po, kung meron tayong tinatawag na kung sino yan, rebulto man yan, o matabang lalaki, o disipulo, o imahen, o babae, ay yan po ay karumal-dumal sa harap ng Diyos, sapagkat ang sabi ng Diyos, ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba. Ibig sabihin, dun lang tayo sa salita ng Diyos. Si Jesucristo lamang ang tagapagligtas. Hindi natin sabihin, oy talpulano, oy talpulana, iligtas mo ako. Karumal-dumal po yan. Hindi po yan turo ng Diyos. Turo po yan ng Diablo. Sapagkat gusto ng Diablo na gawing katatawanan ng Diyos. Kung ikaw ay sasamba sa maraming pangalan, tatawag sa maraming pangalan sa iyong ikaliligtas, kumukontra po yan sa kagustuhan at sa doktrina ng Diyos. So, babasahin ko pong uli. Ang mga talatang ito ay nagpapatunay na si Jesucristo lamang ang tagapagligtas. Hindi imahen, hindi disipulo, hindi payat o matabang lalaki, hindi babae, o ano paman. Walang ibang pangalan. At siya lamang, si Jesucristo lamang ang daan patungo sa Ama. May isang bersikulo rin na hindi ko babasahin dito. Nagsasabi na si Jesucristo lamang ang mediator. Sinabi ni Jesucristo, sinabi ng Biblia na si Jesucristo lamang ang mediator. Kung magkaroon ka pa ng ibang mediator, pangalawang mediator o pangatlo, ayan po ay salungat sa salita ng Diyos. Hindi na po salita ng Diyos yan. Salita na ng kaaway ng Diyos. O sino ang kaaway ng Diyos? Diablo. Salita ng Diablo yan. Na meron tayong ibang tagapagligtas, meron tayong ibang mediator. Sapagkat na sa Bible, si Jesucristo lamang ang tagapagligtas, si Jesucristo lamang ang mediator, tagapamagitan. Ngayon, babasahin ko mga Gawa 4:10-12 mula sa Magandang Balita Biblia na may Deuterocanon. Ito po ay Catholic Edition Bible. Gawa 4:10-12. Nais kong malaman ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito ay nakatayo sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret. Hindi po ito, marami kasing Jesucristo dito sa mundo eh. May Jesucristo na taga Europa, may Jesucristo na taga Germany, may Jesucristo na sa Pilipinas. Ito po yung taga Nazaret eh. Na inyong ipinako sa krus. At itong Jesucristo na ito ay napako na sa krus. Kung meron tayong Jesucristo na hindi napako sa krus, hindi po yan totoong Jesucristo. Sapagkat ang totoong Jesucristo ay napako sa krus at taga Nazaret. Okay? Ngayon, ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan.
sa Kanya lamang. O, kita nyo, wala nang iba. Kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Ibig sabihin, kung kayo'y naghahanap ng kaligtasan, kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Oh. So hindi kayo maliligtas sa disipulo, sa anghel, sa imahin, o sa babae. Tawagin niyo, taba, iligtas niyo po ako. Hindi po yan. Sapagkat sa pangalan lamang ni Hesukristo babae, iligtas niyo ako. Hindi po yan turo ng Diyos matabang tao, itiligtas niyo ako. Hindi po yan Kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Okay, naghahanap ng kaligtasan? Doon kayo dumiretso kay Hesukristo. Huwag kayong sapagkat ito'y nakasulat sapagkat kung tatawag kayo sa iba pang pangalan, ay pinasaya lamang ninyo ang diablo at pinapagalit ninyo ang Diyos sapagkat sinusuway niyo ang kanyang mga salita. Kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Ay ibig sabihin sa iba, hindi mo matagpuan ang kaligtasan. Impyerno ang matagpuan mo doon. Sapagkat walang ibang pangalan. Kita nyo, walang ibang pangalan. Pangalan lang ni Hesukristo ang ibinigay sa ikaliligtas ng tao Walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Kung ibang pangalan pala, hindi ka maliligtas sapagkat Hesukristo lamang ang tanging pangalan na kung saan ikaw ay maliligtas. Ngayon, babasahin ko ang Juan 14:6 mula sa Magandang Balita Biblia na may Deuterocanon. Sumagot si Jesus, ako ang daan. Hindi niya sinabing kami, kasama ng disipulo, kasama ng imahin, kasama ng rebulto, kasama ng babae, kasama ng matabang lalaki. Hindi. Sumagot si Jesus, ako. Siya lang isa nag-iisa. Ako ang daan. Siya lang ang nag-iisang daan. Hindi niya sinabi ako ang isa sa mga daan. Napakaliwanag po. Sinabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Ito yung buhay na walang hanggan. Walang makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Walang makapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. So, kay Hesukristo lamang tayo makapunta ng Ama. Why? Sinabi ng Bible na si Hesukristo lamang ang tanging tagapamagitan. Hindi sinabi ng Bible na dalawa silang tagapamagitan o tatlo. Ang sabi ng Biblia na si Hesukristo lamang ang tagapamagitan. Kapag tumatawag tayo sa ibang tagapamagitan, ay sinusuway natin ang salita ng Lord. Nakakahiya, di ba? Kinukontra mo ang salita ng Diyos. So mga kaibigan, hanggang dito na po lamang. Sana kung tayo ay sapagkat ang sabi ng Biblia na ang maliligtas ay yung mga taong humihinto na sa paggawa ng kasalanan. Kapag meron tayong ibang pangalan, ay hindi tayo huminto sa paggawa ng kasalanan. Kapag tinatawag natin yung ibang pangalan, iligtas mo ako, ay hindi po yan kalugod-lugod sa Diyos, sapagkat siloso ang Diyos. Ang sabi ng Panginoon, ako lamang ang inyong sambahin. Ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba. So, Gawa 4:10, si Hesukristo lamang ang tagapagligtas. Juan 14:6, si Hesukristo lamang ang daan papunta sa Ama. So, mga kaibigan, si Hesukristo ang buhay na walang hanggan. Kinakailangan siya ipaparito sa itsura ng tao, sapagkat ang Diyos
ay espiritu at wala siyang pisikal na katawan. Kaya may talata sa Biblia na nagsasabi na ipinaghanda ng Ama si Jesus ng isang pisikal na katawan bago siya pumarito sa mundo. Ibig sabihin, nagkatawang tao. Bakit po? Sapagkat ialay niya, ihandog niya ang kanyang pisikal sa krus. Sapagkat sa Hebrews 9:22, kung walang pagkabubo sa dugo sa krus sa Kalbaryo, ay walang kaligtasan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless you.